Sa performance-based budgeting, hindi sapat na humingi lang ng pondo ang isang ahensya ng gobyerno. Dapat malinaw rin kung anong resulta ang aasahan at ano ang kapalit sa bawat pisong ibibigay. Ang pondo ay nakabatay sa performance, sa mga target na dapat maabot at sa ebidensyang dapat maipakita. Halimbawa, kung mahigit 28 billion pesos ang inilaan ng gobyerno para sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan sa buong bansa, sa performance-based budgeting, hindi lang dapat bilang ng classroom ang sukatan. Dapat makita rin na mas maraming estudyante ang may maayos na silid-aralan, tumaas ang attendance rate at gumanda ang kalidad ng pagtuturo. Kung 500 million pesos naman ang inilaan sa Department of Health para sa mga barangay health centers, hindi lang sapat na resultang may bagong gusali. Dapat mas marami ang natutugunang pasyente, mas mabilis ang serbisyo at mas madali ang access sa basic healthcare. Kung 5 billion pesos inilaan sa Department of Public Works and Highways para sa mga kalsada at tulay, hindi lang kilometro ng kalsada ang dapat bilangin. Titingnan din dapat kung bumilis ang biyahe ng mga produkto mula sa kahan hanggang palengke, tumaas ang road quality rating, at bumaba ang bilang ng road crashes. Ibig sabihin po nito, hindi lang dapat natapos ang proyekto. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung naabot ang target at kung may konkretong benepisyo sa tao. At kung hindi nagampanan, pwedeng bawasan o ipitin ang susunod na budget. Ganito ang performance-based budgeting. Bawat piso ng buwis may katapat na resulta, malinaw, nasusukat at may magandang epekto sa buhay ng bawat Pilipino.